Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon. Langit no namong Dios samahan nga dako salamat sa paghatag kanamog higayon aron sa pagtigom kanamo dinhi. Sa pangitan ng inyong pagtanang ng banal na dugo, kahit kami po ay mga miserableng magkasalanan, naligtas po kami mula sa walang hanggang pagturusa. Pinagi sa pag-ula sa imong dugo bisan kami miserable nga makasasala, kami giluwas gikan sa walay katapusan nga kalaglagan. Kami po ay karapat-dapat sa impyerno, ngunit dahil sa dakilang biyangi ito, magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Kami angay ngadto sa impyerno apan pinaagi niini nga kinabuhing walay katapusan, kami makaadto sa langit. Bigyan mo kami ng inyong mahalagang pangako tungkol sa inyong ikalawang pagpabalik. Hatagi kami og imuha nga paglaom sa imuha ikaduhang pag-abot. Kaya po, maraming salamat po sa lahat ng inyong biyaya. Ngayon araw din po, kami po ay nakatipon sa pangitan ng inyong biyaya lamang. Mao nga salamat niini nga grasya ug karon sa amo ang panagtigom kini tungod pod sa imong grasya. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, samahan niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng inyong Espiritu Santo. Pinaagi sa imong Espiritu Santo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, palihog uban ni kami. So pakibuksan niyo po yung aming puso isip upang matanggap ang inyong dakilang biyaya sa araw na ito. Palihog ablihi ang among hunahuna ug kasing-kasing aron madawat ang imuhang dako nga grasya niining higayuna. So idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kini ang among giampol sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan po natin ang Biblia, Mateo chapter 9. Atong ablihan ang Biblia, Mateo kapitulo 9. Mateo chapter 9, verse 21. Mateo kapitulo 9, versikulo 21. Verse 22 po. Hangtod 22. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sinasabi niya sa kanyang sarili, kung mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Nang lumingon si Jesus ang nakita siya ay sinabi niya, Anak, lakasan mo ang inyong loob, pinagalingan ka ng inyong pananampalataya. Umaling nga ang babae sa oras din yan. Okay. Sa Bible, meron pong apat na ebanghelyo ay na tumutukoy tungkol sa mga mensahe ng Panginoon Jesus. Sa Biblia adunay upat ka ebanghelyo nga nagtumong sa mensahe ni Jesus. So ano pa ang apat na ebanghelyo? Busa unsa man ang upat ka ebanghelyo? Mateo, tapos Marcos, tapos Lucas, tapos John. Tama po? So ito po ay tungkol sa kung ano po ang ministry ng Panginoon Jesus nang nasa sanlibutan pa siya. Kini kabahin sa dihang si Jesus anaa pa sa kalibutan, kung unsa ang iyang mga ministeryo. So nandito po yung mensahe ng Panginoon Jesus. Anaa dinhi ang mensahe sa Ginoong Jesus. Kaya sa buong Biblia, yung apat na gospel ay mahalaga dahil kung walang ministry ng Panginoon Jesus, walang kabuluhan po yung lahat ng mensahe sa Bible. Sa tibok Biblia, ang upat ka ebanghelyo o mensahe kini importante kaayo tungod kay kung wala ang kini nga mensahe, walay kapuslanan ang ministeryo ni Jesus. Kung hindi pa siya dumating sa mundong ito, wala po tayong pag-asa sa ating buhay. Kung siya wala miabot niini nga kalibutan, wala tay paglaom sa atong kinabuhi. So tayo ay pinanganak bilang makasalanan, nabubuhay tayo ng
na may maraming kasalanan sa ating buhay. Kita gipakatawo ingon nga makasasala ug kita nabuhi uban ang daghang sala sa atong kinabuhi. Sa bandang huli, lahat tayo pupunta sa impyerno. Kaya gaano ka miserable yung buhay natin kung walang pagdating ng Panginoon Jesus sa mundong ito. Ug sa katapusan kita maadto sa impyerno mao nga unsa ka makatirible ang atong kinabuhi kung kita maadto sa impyerno. Kaya mabuhay tayo ng miserable na may pagod, pawis, tapos pagkatapos ng kamatayan, yung impyerno, yun nang mangyayari sa atin. Ug ang mahitabo kanato mabuhi ta nga miserable, adunay kakapoy, mga singot ug maadto ta sa impyerno ug mao kana ang makatirible nga manghitabo kanato. Pero napagabuti ang Panginoong Diyos. Ang Panginoon Jesus ay pumarito sa mundong ito, tapos sa pangitan ng kanyang sakripisyo sa cross, muli siyang mabuhay. So magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Ug apan maayo ang Ginoo tungod kay si Jesus miabot sa kalibutan ug siya nabanhaw ug kita nakabaton og kinabuhing walay katapusan. Kaya yung gospel, for gospel, ito pa ay pinaka-importanteng Bible para sa ating pong lahat dahil ito pa ay tungkol kay Jesus talaga. Mao nga ang upat ka ebanghelyo importante kaayo dinhi sa Biblia tungod kay kini kabahin ni Jesus. Kaya ano po ang sinabi ng gospel? Meron pong mahalagang lesson para sa atin. Busa unsa man ang giingon sa ebanghelyo, kini adunay importante nga pagtulunan alang kanato. Yung salitang ito hindi para sa iba lang, kundi para sa ating pong lahat. Og ang kini nga mensahe dili para sa uban kundi alang kanatong tanan. Kaya ang Panginoong Diyos ay nagsasalita sa atin pong lahat sa pangitan ng kanyang salita. Busa ang Ginoong Dios nagsulti kanato pinaagi sa iyang mga pulong. Kaya ano po ang pangunang mensahe dito sa for gospel? Mao nga sa upat ka ebanghelyo unsa man ang unang mensahe? Kung binabasa niyo po ang Biblia sa Four Gospel, nakukuha niyo po yung isang pananalita na tinutukoy ng Bible na ito paulit-ulit sa pangitan ni Jesus. Ug pinaagi ni Jesus, kung magbasa ka mo sa upat ka mensahe diri, makuha ninyo ang importante kaayo nga pulong nga gihisgutan ni Jesus. So ano po 'yon? Unsa kini? Ano po yun? Unsa kini? Ano po? Pananampalataya? Pagtuo. Pananampalataya. Pagtuo. So anak, lakasan mo ang inyong loob, pinagalingan ka ng inyong pananampalataya. Anak, ligunang imuhang kaugalingon tungod kay ikaw na ayo pinaagi sa imong pagtuo. Kaya ano po ang pangunahing nilalaman sa Biblia? Pananampalataya, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Unsa man ang unang pulong sa Biblia, pagtuo, kaluwasan, pinaagi ni Hesus Kristo. Kaya po, ito pa ang sinabi ng for gospel din, paulit-ulit, ligtas na po sila sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo at kanyang salita. O kini balik-balik nga gisgutan sa upat ka ebanghelyo og sila naluwas na pinaagi sa pagtuo ug kaluwasan ni Hesus Kristo. Kaya ano pang lesson mula sa salitang ito? Busa unsa ang pagtulunan ni ining mensahe? Dapat muna dapat tayo'y magiging mga na may tunay na nagnanais na tumatanggap ng kaligtasan. Kinahanglan aduna tay tinguha nga makabaton sa kaluwasan. So yung kaligtasan, next time na lang. Busy ako. Moingon nga busy ko, sa sunod na lang higayon ang kaluwasan. So next time na lang, next time. Sa sunod na lang nga higayon. So sa ganitong kaso, maliligtas po ba sila o hindi? Sa niini nga kaso, maluwas ba sila o dili? So yung mga tao na may ganitong isip, hindi ililigtas ng Diyos.
Katong mga tawo nga adunay sama niini nga panghuna-huna dili sila pagaluwason sa Dios. Yung mga tao na may ganitong isip, na hindi pa ligtas kahit sino man hanggang ngayon. Katong mga tawo nga adunay ingon ani nga panghuna-huna hangtod karon sila wala pa maluwas. Gusto kong maligtas, hindi pa ako ligtas. Gusto kaayo nako nga maluwas tungod kay wala pa ko maluwas. Kailan po kayo naligtas? Ligtas na ba kayo o hindi? Kanus amo naluwas? Naluwas na ba mo o wala pa? Ayun ang basic na tanong. O mao ka na ang mauna nga mga pangutana. So yung mga gustong mga maligtas, sila po ang iniligtas ng Diyos. Ang pagaluwason sa Dios katong gusto kaayo nga maluwas. Kaya paano makatanggap ng kaligtasan ang isang tao na higit na pinahalalahagaan ng mga iba't ibang makamundong bagay kaysa Diyos? Unsaon man nga maluwas ang mga tawo nga giampingan ang mga butang kumpara sa Dios. Kaya sinabi ng Diyos na ganitong tao ay hangar daw. O giingon sa Dios sa mga tawo nga sama niini nga sila mga buang-buang. Kaya hangar, kukunin ko ang inyong kaluluwa ngayong gabi. Buang-buang kuhaon ko ang imuhang kalag karong gabi. So Judas Iscariote, sa bandang huli napunta siya sa impyerno. Ug sa katapusan si Judas Iscariote na adto sa impyerno. Kahit na direktang nakaral siya kay Jesus sa loob ng 3 taon pa na kalahati, dahil mas minamahal niya na ang sanlibutan, sa bandang huli napunta siya sa impyerno. Bisan nga direkta nga nakakaton si Judas Iscariote niya susulod sa tulugtong nga katuig apan sa katapusan siya naadto sa impyerno. Kahit matagal na sila sa umattend sa church, kahit sila pa ay isang palasimba, kung hindi nila talaga tunay na nagnanais ng tumanggap ng kaligtasan, hindi nila ito tatanggapin. Bisan nga siya nagtigsimba na o dugay na sa simbahan, apan kung wala sila nagtinguha nga makadawat sa kaluwasan, dili kini sila makadawat. Hindi nila ito matatanggap. Dili kini nila madawat. So paano may kakakoloob ang kaligtasan sa isang taong hindi nagnanais ng pagtanggap ng kaligtasan? Unsaon nga ihatag sa tawo nga wala magtinguha sa kaluwasan? Kaya po, kahit nakatapos ka na sa seminaryo pa, kung hindi nyo tunay na nagnanais na tumanggap ng kaligtasan, hindi mo ito matatanggap. Bisan nga nakahuman na ka sa seminaryo, apan kung wala ka nagtinguha sa kaluwasan, dili nimo kini madawat. Sa halip, naging mayabang lang sila, lalo pang paklayo mula sa kaligtasan. Apan sila mas nahimong mapahitason o nalayo gikan sa kaluwasan. Kaya sino ba talaga ang nagnanais tumanggap ng kaligtasan? Busa kinsa man ang nagtinguha nga makadawat sa kaluwasan? Ang pusong nagsisisi, ang tunay na nanghahangad ng kaligtasan. Ang kasing-kasing nga naghinulsol o tinuod nga nagtinguha sa kaluwasan. So, sa Biblia, meron pong 2 uri ng pagsisisi. Una, ito ay ganap na pag-unawa na tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sa Biblia, adunay duha ka matang sa paghinulsol. Una, ang hingpit nga pagsabot sa Ebanghelyo sa Diyos. So, pangunangin, pagsisisi. Ang una, mao ang paghinulsol. Kaya upang matanggap ng kaligtasan, kailangan natin maunawaan talaga kung gaano tayo gaano ka-miserableng makasalanan po tayo sa harapan ng Diyos. Aron makadawat sa kaluwasan, kinahanglan natong mahibalan kung unsa ta ka miserable nga makasasala at ubangan sa Dios. So ito pa ay pangunanging pagsisisi para sa kaligtasan. Kini ang una nga paghinulsol alang sa kaluwasan. So kung ligtas na po tayo, bago tayo maligtas, ito pang nangyari sa ating puso. Sa wala pa kita maluwas, kini ang mahitabo sa atong kasing-kasing. Tapos pangalawa naman, ang pagsisisi mga individual na kasalanan na ginagawa nila sa kanilang buhay.
Og ang ikaduha mao ang paghinulsol sa ilahang individual nga sala nga ilang gibuhat sa ilang kinabuhi. So ito po ang pagsisisi na ginagawa nila araw-araw ng isang tao para makatanggap ng kapatawaran sa kanilang buhay. Aron makadawat og kapasayloan sa ilahang kinabuhi mao kini ang gibuhat sa usa ka tawo adlaw-adlaw. Pero meron pong mga tao na hindi pa naunawaan ng lubos kung anong uri ng makasalanan sila sa harapan ng Diyos at tapos hindi pa ligtas. Apan adunay mga tawo nga wala pa naluwas ug wala nakasabot sa bug-os sa ilahang sitwasyon at tubangan sa Dios. Pero araw-araw nanalangin sila sa Diyos para sa kapatawaran ng kanilang mga individual na kasalanan sa kanilang buhay. Og sa ilang kinabuhi adlaw-adlaw sila nagampo para sa ilahang individual nga sala sa ilang kinabuhi. Kahit nanalangin sila sa Diyos dahil nakikita ng Diyos ang kanilang puso, isip, kaya po kung hindi pa sila handa, kahit gaano pa karami ang kanilang panalangin, hindi niya ito tatanggap. Dili sila makadawat bisan nga sila nagampo na ug nakita sa Dios ang ilahang hunahuna ug kasing-kasing apan dili sila andam pa mo dawat. Kaya mga Gawad chapter 20 verse 21, sa buhat 20:21, mga Gawad chapter 20 verse 21, mga buhat kapitulo 20 bersikulo 21, basahin po natin ng sabay-sabay na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at mananampalataya sa ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya sa pangitan ng pangunahing pagsisisi sa harapan ng Diyos bilang makasalanan at tapos pananampalataya sa ating Panginoon Hesus bilang ating tagapagligtas, maligtas ang isang makasalanan. Ang usa ka makasasala maluwas kung hingpit nila nga nasabtan ang ilahang sitwasyon sa tubangan sa Dios ug sila mutuo ni Hesukristo. Tapos maligtas po sila sa pangitan ng Panginoon Hesus lamang. Ug sila maluwas lamang pinaagi ni Jesus. Mga aking mga gawa, yung aking mga sigasig para sa Diyos o anumang mga relihiyosong mga ritual na gaya ng tulad ng mga binyag mo ano-ano ay hindi makakapagligtas sa isang makasalanan. Og dili makaluwas ang mga buhat, mga kakugi alang sa Dios, mga reliyosong mga ritual sama sa mga bunyag. Sa pangitan ng sa pangitan ng Panginoon Hesus. Pinaagi lamang ni Jesus. Lamang. Kaya po alam ng mga pusong nagsisi na mga ganitong relihiyosong mga sigasig, mga gawa hindi makapagligtas sa kanila. O ang mga tawo na hibalo nga ang kini nga mga buhat, mga reliyoso, dili makaluwas kanila. Ang mahalaga ay si Jesus. Ang importante mao si Jesus. Ang kailangan makaroon ng connection sina si Jesus at tayong lahat sa pangitan ng kanyang salita. Kinahanglan aduna kitay connection ngadto ni Jesus pinaagi sa iyang pulong. Hindi sa pangitan ng ating damdamin o karanasan, kundi sa pangitan ng kanyang salita. Dili pinaagi sa atong pagbati o atong mga nasinatian, kundi pinaagi sa iyang pulong. So hindi po ito maaaring maganap kung walang tulong ng naunang ligtas at tulong ng banal na espiritu sa loob ng totoong iglesia. Kini dili mahitabo kung walay tabang sa mga unang naluwas ug tabang sa balang espiritu pinaagi sa iglesia. So, Ebanghelyo ni Juan chapter 3, Ebanghelyo ni Juan kapitulo 3, verse 18. Bersikulo 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi... wait lang po.
Ebanghelyo Juan chapter 3 verse 18. Okay po, 3 to 1. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Sa pangitan ng pananampalataya, sa pangitan ng lamang kay Jesus lang. Jesus. Pinaagi sa pagtuo, pinaagi lamang ni Jesus. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos, sino po? Sila pong lahat ay hinatulan na. Kay siya wala mutuo sa ngalan sa bugtong nga anak sa Dios, kinsa silang tanan kay gihukman na. Tapos sa pangitan ni Jesus lamang, tapos sa pangitan ng pananampalataya kay Jesus, tayo pa ang maliligtas. Kita maluwas, pinaagi ni Jesus lamang o pinaagi sa atong pagtuo ngadto ni Jesus. So hindi natin matatanggap ang kaligtasan sa pangitan ng pagsisilbi sa Panginoon, batay sa ating mga iba't ibang gawa. Kita dili maluwas, pinaagi sa pagpangalagad sa Ginoo, pinaagi sa atong mga buhat. Kunti sa pamagitan ng pananampalataya, tatanggapin natin ang kaligtasan. Apan pinaagi lamang sa pagtuo atong pagadawaton ang kaluwasan. Sa pangitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, so pag-unawa sa Kanyang salita, sa bandang huli pananampalataya sa Kanya, maliligtas ang isang tao. Pinaagi sa pagpaminaw sa iyahang pulong, pagsabot sa iyahang pulong o sa katapusan ang usa maluwas. Kaya tinitingnan ng Diyos ang puso ng isang tao kung nagsisi po siya talaga o hindi. Apan gitanaw sa Dios ang kasing-kasing sa usa ka tawo kung siya tinuod ba gayud nga naginulsol. Kung naunawa niya talaga ang mensahe ng Diyos o hindi. Kung iya ba gayud nga nasabtan ang mensahe sa Dios o wala. Kung handa na po talaga yung puso niya o hindi. Kung andam na ba gayud ang iyang kasing-kasing o wala pa. Kung handa na po siya, kung meron po siyang pananampalataya karapat-dapat para sa kaligtasan, ipapatala ng Diyos ang banal na Espiritu sa kanya upang iligtas ang makasalanan ito. O kung siya andam na sa pagdawat sa mensahe niini, sa iyang pagtuo, ihatag sa Dios Jesus alang sa iyang kaluwasan. Lucas chapter 5. Lucas kapitulo 5, verse 19 to 20. Versikulo 19 hangtod 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit, dahil wala silang makitang daan dahil sa dami ng tao, umakyat sila sa bubungan ng bahay, ay binaba siya pati ng kanyang higaan mula sa binutas nilang bubungan sa gaawing gitna sa harapan ni Jesus. Nang makita niya ang kanilang pananampalataya, sinabi niya, "Lalaki, pinatatawad ka na sa inyong mga kasalanan." Nakita ni Jesus ang pananampalataya nila saan po? Sa puso nila. Puso. O, nakita ni Jesus ang ilahang pagtuo asaman sa ilang kasing-kasing. So meron po silang gawa ngayon. Busa sila adunay buhat karon. Pero yung nakita ng Panginoon Jesus, hindi po yung gawa nila, kundi yung puso nila. Yung pananampalataya sa puso nila. Apan wala lang nakita ni Jesus ang ilang mga buhat, kundi nakita ni Jesus ang ilahang kasing-kasing. Nakita nila ni Jesus ilang pagtuo. Lalaki, pinatatawag ka na sa inyong mga kasalanan. Tawo ang imong mga sala, gipasaylo na kanimo. Kaya paano isang tao ay maliligtas? Sa unsang paagi nga ang usa ka tawo maluwas? Sa pangitan ng kapatawaran ng kasalanan, pagpapatawad sa mga kasalanan. Pinaagi sa kapasayloan sa mga sala. Lucas chapter 1 verse 77. Lucas kapitulo 1 bersikulo
77. Lucas chapter 1 verse 77. Basahin po natin ng sabay-sabay. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pangitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Sa pangitan ng pagpapatawas sa kanilang mga kasalanan. Ito po ay pangunahin bagay ng kaligtasan. Sa pagpasaylo sa ilang mga sala, kini ang unang butang alang sa kaluwasan. So, kaya hindi kaya natin iligtas kahit sino man kung walang pagpapatawas sa kanilang mga kasalanan. Kung walay kapasayloan sa ilang mga sala, dili nato maluwas bisan kinsa. Ibig sabihin, kung walang bayad sa kanilang kabayaran ng kasalanan. Buot pasabot, kung walay bayad sa ilang mga sala. Kaya, ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pangitan ng pagtanang ng dugo ni Kristo. Busa ang pagpasaylo sa mga sala pinaagi sa pag-ula sa dugo ni Kristo. So ito pa ay magandang balita para sa mga nagsising puso. Kini maayo nga balita alang sa mga kasing-kasing nga naghinulsol. So ito pa ay naging dakilang biyaya para sa mga nagsising puso, magpapakumpabang loob. Kini dako nga grasya sa mga kasing-kasing nga naghinulsol o tawo nga mapahinubsanon. Kaya po, sa mata ng Diyos, yung ating pananampalataya ay mahalaga po. Ug sa mata sa Dios ang atong pagtuo importante. So yung pang sinabi ng mga apostle ng paulit. Busa mao kini ang gisulti pabalik-balik sa mga apostol. Kaya Efeso chapter 2:8 sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pangitan ng pananampalataya. Ug sa Efeso 2:8 pinaagi sa pagtuo kamo na luwas. So yung kaligtasan, hindi po ito nagaganap sa pangitan ng ating sariling sigasig o kalakasan, kapangyarihan. Ug ang pagtuo dili mahitabo pinaagi sa atong kakugi, gahom o ato ang kaugalingong kusog. Kundi sa pamagitan ng biyaya lamang nakabase sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo. O pinaagi sa grasya lamang nga nakabase sa gahom sa dugo ni Kristo. Galatians chapter 2 verse 16. Galatia kapitulo 2 versikulo 16. Okay, basahin po natin. At nalalaman natin na ang tao ay hindi naringganap sa pangitan ng mga gawa ng kautusan, sundi sa pangitan ng pananampalataya kay Jesucristo, na tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ang garing ganap sa pangitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi sa pangitan ng gawa ng kautusan, sapagkat sa pangitan ng gawa ng kautusan, hindi aring ganap ang sinuman lamang. Kaya po, malinaw po ang sinabi ng Biblia sa pangitan ng mga apostles at Panginoon Jesus. So, hindi sa pangitan ng mga gawa, kundi sa pangitan ng pananampalataya, maliligtas po ang isang kaluluwa. O klaro kaayo nga gisulti sa Biblia pinaagi sa mga apostol og ni Jesus nga dili pinaagi sa buhat kundi dili pinaagi sa pagtuo maluwas ang usa ka tawo. Titus chapter 3:5. Titus kapitulo 3 bersikulo 5. Titus chapter 3:5. Titus kapitulo 3 bersikulo 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginagawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pangitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pangitan ng Espiritu Santo. Iniligtas tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginagawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan.
O kita giluwas dili sumala sa tuang gipamuhat kundi sumala sa iyang kaluoy. So hindi dahil sa gawa, no? Dili pinaagi sa buhat, Kundi ayon sa biyaya, kahabagan. pinaagi sa kaluoy ug sa iyahang grasya. Tapos paghuhugas, sa pangitan ng paghuhugas. O pinaagi sa paghugas. Paghugas, ano pong hinugas ng Diyos? Yung lahat ng ating mga kasalanan sa pangitan ng kanyang dugo. Unsa ang gihugasan sa Dios? Pinaagi sa iyahang dugo, gihugasan ang atong sala. Sa pangitan nito, tayo po ay muling may panganak espiritual. Pinaagi niini kita ipakatawo pag-usab sa espirituhanon. Sa panahon yon, isinugo ng Diyos ang Espiritu Santo sa loob natin. Ug niana ang panahona ang Dios naghatag kanato sa Espiritu Santo sulod kanato. Tapos nilikha ng Diyos yung panibagong tao sa loob ng ating puso. O gibuhat sa Dios ang bag-o nga tawo sulod sa atong kasing-kasing. Kaya sa pangitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagpabago sa pangitan ng Espiritu, ligtas na po tayo. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas sa pagbago nga pagkatawo ug sa pagbago sa Espiritu Santo. Kaya yung lahat ng kasalanan nyo, nahugas ng Diyos ba o hindi? Busang, ang tanan ninyong sala, nahugasan na ba sa Dios o wala pa? Hugas na. Okay. Kaya tayo pa ay naging anak ng Diyos. O nahugasan na busa kita na himong mga anak sa Dios. Kaya sa pangitan nito, nagkaroon tayo ng panibagong pagkatao sa loob. O pinaagi niini kita nakabaton og bag-o nga pagkatawo sa sulod. Meron ba kayong panibagong pagkatao o wala? Aduna ba kamoy bag-ong pagkatawo o wala? Meron. Aduna. Kaya ito po ay dapat lalago sa pamagitan ng ating patuloy na Kristiyanong pamumuhay. Og kini angay nga motubo pinaagi sa atong Kristohanong kinabuhi. Okay? Kaya po, Mateo chapter 8 verse 10. Mateo kapitulo 8 versikulo 10. Mateo chapter 8 verse 10. Mateo kapitulo 8 versikulo 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang marinig ito ni Jesus ay namangha. Sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatakbo ng ganitong kalaking pananampalataya. So ano pang hinahanap ng Diyos ngayon? Yung pananampalataya. Busa, unsa man ang gipangita sa Dios karon mao ang pagtuo. Sino pang may pananampalataya? Yung sa mga nagsising puso. Kinsa man ang adunay pagtuo sa mga naghinulsol nga kasing-kasing. Kay ligtas na po tayo sa pangitan ng pananampalataya kay Jesus bilang ligtas habang mabubuhay tayo bilang sa mundong ito, importante din po ang pananampalataya. Og kita naluwas na pinaagi sa atong pagtuo ni Jesus og ingon nga mga naluwas kinahanglan mabuhi ta pinaagi sa atong pagtuo. Ebanghelyo ni Juan chapter 10 verse 9. Ebanghelyo ni Juan kapitulo 10 versikulo 9. Ebanghelyo ni Juan chapter 10 verse 9. Ako ang pintuan, ang sino man pumasok sa pangitan ko ay maliligtas. At papasok ay lalabas at magatakpo ng pastulan. Ako mao ang ganghaan kung adunay musulod pinaagi kanako siya maluwas ug musulod ug mugula ug makakaplag siya sa mga masibsib. So siyempre po, yung pananampalataya ay napakahalaga para sa ating Kristiyanong pamumuhay bilang ligtas. Ingon nga luwas ang atong pagtuo, importante kaayo sa atong Kristohanong panginabuhi. Meron pong isang tao na naligtas sa pangitan ng Panginoon Jesus. Adunay usa ka tawo nga naluwas pinaagin sa Ginoong Jesus. So Panginoon Jesus ay para sa atin, pintuan daw po ito para sa atin.
Ug si Jesus kini usa ka ganghaan o pultahan alang kanato. Mga kawan, mga gurudero ay pumapasok doon sa bahay nila, tapos lumabas, pasok, labas. Ug ang mga karnero nagasulod ug nagagawas babalik-balik. So ito pang himay ng Kristiyanong pamumuhay. Ngayon, pasok, labas, pasok. O kini ang hulagway sa Kristohanong panginabuhi sama sa pagsulod o sa paggawas. So makikinig sila ng boses ng pastor nila. Ug sila maminaw sa tingog sa ilahang magbalantay. So sa ating Kristiyanong pamumuhay, tuloy-tuloy po ang ating mahalaga po yung ating pananampalataya, tuloy-tuloy. Mao nga sa atong Kristohanong panginabuhi, importante ang ato ang pagtuo. Kaya inisim ng maraming Kristiyano na ligtas, paminsan mahirap tao yung Kristiyanong pamumuhay. Busa ang mga Kristohanon nga naluwas, nagunauna nga lisod ang Kristohanong panginabuhi. So mahirap po ba yung Kristiyanong pamumuhay? Lisod ba ang Kristohanong panginabuhi? Mahirap po. Lisod ba? So bakit po mahirap yung Kristiyanong pamumuhay? Busa nganong lisod man ang Kristohanong panginabuhi? Bakit po? Ngano man? Ano pang rason? Unsa man ang hinungdan? Pananampalataya. Pagtuo. Kaya Marcos chapter 6, Marcos kapitulo 6, verse 5 hanggang 6. versikulo 5 kutob 6. Hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit o pinagaling sila. Nangilalas siya sa kanilang hindi paksampalataya, sila'y lumibot na nakuturo sa mga nayon na sa paligid. Ug wala siya makabuhat didto bisan unsang katingalahan gawas sa pagpandong niya sa iyang mga kamot sa pipila ka mga masakiton ug giayo sila. Ug siya nahibulong tungod sa ilang kakulang sa pagtuo ug siya misuroy sa mga balangay sa pagpanudlo. Sabi dito, hindi siya nagagawa ng mga makapangyarihang gawa ng madali dahil hindi sila sumasampalatay kay Jesus. Giingon dinhi wala siya makabuhat didto bisan unsang katingalahan tungod kay sila wala mutuo ni Jesus. Kaya dahil kawa naman yung kaluluwang ito, kaya dapat iligtas ng Diyos ang mga kaluluwa na hindi sumasampalataya sa Kanya pa. Tungod ba kay luoy ang kini nga mga kalag tungod kay wala kini mituo og angay kini nga luwason sa Dios. Siyempre hindi po 'yon tama. Siyempre dili kini sakto. Kaya para sa ating Kristiyanong pamumuhay din po, so ano po ang kailangan? Kapangyarihan ng Diyos. Busa sa atong Kristohanong panginabuhi, unsa man ang kinahanglan, ang gahom sa Dios. Kung hindi tumulong ang Diyos sa atin, paano tayo mabuhay bilang Kristiyano ng mabuti? Kung wala mitabang ang Dios kanato, unsaon man nato pag kinabuhi nga maayo isip mga Kristohanon? Kung hindi ang Diyos ay nakikilos sa ating buhay, paano tayo mabuhay bilang Kristiyano ng mabuti? Kung ang Dios wala magabuhat sa atong kaugalingon, unsaon man kita nga mabuhi nga maayo ingon nga mga Kristohanon? Kung ganon, bakit hindi pa ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin? Kun mao nganong wala man gipakita sa Dios ang iyahang gahom dinhi kanato. Dahil
Hindi tayo sumasampalataya sa kanyang salita ng 100%. Busa wala kita mituo sa iyang pulong o sa kagatos porsyento. Dahil meron po tayong problema sa fellowship sa kanya. Tungod kay kita adunay problema sa atong pakig-ambitay kaniya. Dahil hindi tayo naktitiwala sa kanyang pangako ng 100%. Tungod kay wala kita mituo sa iyang masaad o sa kagatos porsyento. Kaya po, meron pong maraming mga pangako ng Diyos para sa atin dito sa Bible. Apan dinhi sa Biblia adunay daghang masaad sa Dios alang kanato. Kung hindi natin alam kung ano ang pangako ng Diyos para sa atin ng detalyado, paano tayo naktitiwala sa Kanya? Kung wala nato mahibalan sa detalyado ang saad sa Dios dinhi kanato, unsaon man aron nga kita makatuo kaniya. Kaya kung hindi tayo naktitiwala sa Diyos, paano siya makikilos para sa atin? Kung kita wala motuo sa Dios, unsaon man nga siya mulihok dinhi kanato. Kung hindi siya makikilos sa ating buhay, paano tayo mabubuhay bilang Kristiyano? Kung siya dili magabuhat sa ato ang kinabuhi, unsaon aron kita makinabuhi isip mga Kristohanon? Marcos chapter 9, Marcos kapitulo 9, verse 22 hanggang 24. versikulo 22 kuto 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Madalas na siya'y ihagis nito sa apoy sa tubig upang siya'y puksain, ngunit kung mayroon kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin, tulungan mo kami. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng bagay maaaring nangyari sa kanya na mananampalataya. Agad sumigaw ang ama ng bata, sinasabi, mananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Sabi ng Panginoon Jesus, kung kaya mo ang lahat ng mga maring mangyari sa Kanya na mananampalataya. Ug si Jesus miingon kaniya, kung ikaw makahimo sa pagtuo, sa nagatuo ang tanang mga butang mahimo. Kaya nang narinig ng yung ama ng isang may anak na may problema na gaya ng demon possessed, agad siya sumigaw. Ug sa dihang nadunggan sa amahan nga adunay anak adunay problema sama sa demon possessed, siya kalit nga misingkit. Kaaga siya nagsisi. Ug siya diha-diha nga naghinulsol. O Panginoon, mananampalataya ako. O Ginoo, ako magatuo. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Tabangi ang akong pagkakulang sa pagtuo. Kaya ano pa ang kailangan yung para sa ating Kristiyanong pamumuhay? Dapat maunan po natin kung ano po ang problema sa ating Kristiyanong pamumuhay sa harapan ng Diyos. Kulang pala yung pananampalataya. Busa unsaon man aron kita makinabuhi ug maayo sa atong Kristohanong panginabuhi, kinahanglan natong masabtan nga aduna kitay kulang sa pagtuo. Dapat maunan po natin kung ano po ang pangako ng Diyos. Dapat malaman natin, maunan po natin kung ano ang kalooban ng pangako ng Diyos. Kinahanglan natong masabtan ug mahibal-an kung unsa ang saad sa Dios. Tapos dapat magtitiwala tayo sa kanyang pangako ng 100%. Ug angay kita nga mosalig sa iyang mga saad o sa kagatos porsyento. So, dapat maunan po natin, walang impossible sa Kanya. Kinahanglan natong masabtan nga kaniya walay imposible. Kaya po, mga alagad ng Panginoon Jesus, hindi sila sumasampalatay kay Jesus ng mabuti sa pasimula. Ug ang mga sulugoon ni Jesus sa kinaunhan wala sila mituo ni Jesus. So Marcos chapter 16, Marcos kapitulo 16, verse 14, versikulo 14.
At pagkatapos siya ay nagpakita sa 11, samantalang sila ay nakaupo sa hapagkainan, sila ay kanyang pinaksabihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso. Ug unya nagpakita siya sa maong napulo ug usa sa nanaglingkod sila sa lamesa ug iyang gisaway sila sa pagkawala nilay pagtuo ug sa kagahi sa kasing-kasing. Kahit lumitaw na ang Panginoon Hesus sa kanyang harapan ng kanyang mata, hindi sila sumasampalatay kay Jesus. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Bisan nga napakita na si Jesus sa ilang kaugalingong mga mata, wala gihapon sila mutuo ni Jesus. Kaya sa pangitan ng talatang ito, ganito pala, naunan po natin kung ano ang kalagayan ng pananampalataya ng mga opostor. Ug pinaagi niini nga tudling atong nasabtan kung unsa nga klase ang mga pagtuo sa mga apostol. Sabi dito, sapagkat hindi nila pinaniwalaan ang makakita sa Kanya. O giingon dinhi nga wala sila mituo bisan nga sila nakakita kaniya. Kaya naniniwala ba kayo sa lahat ng pangako ng Diyos? Busa kamo, nagatuo ba sa tanan nga saad sa Dios? So alam niyo po ba kung ano ang pangako ng Diyos? Busa kamo nahibalo ba kabahin sa saad sa Dios? Okay, Mateo chapter 6 verse 33. Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Mateo chapter 6 verse 33. Mateo 6:33. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano po ito? Pangako ng Diyos. Unsa kini? Saad sa Dios. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Kung ganon yung mga ibang kailangan, pawang idarakta sa inyo. Mao nga ang lain nga mga inyong gikinahanglan igadugang kaninyo. Ay, ganito ba? Ingon ani ba? Siguro. Tingali. Kung meron po tayong ganitong puso-isip, alam ng Diyos kaagad. O kung kita adunay ingon ani nga kasing-kasing ug gunahuna, ang Dios nahibalo dayon. Kung ganon, hindi po ito nagaganap sa atin. O dili kini matuman kanato. Naintindihan po? Nasabtan ba? Kaya dapat suriin natin yung ating puso ng mas maigi. Busa atong sutaon ang atong kasing-kasing maayo. Dapat nauna po natin yung mensaheng ito ng maigi. Kung hindi, kung hindi kaya, dapat humingi tayo ng tulong sa Diyos sa pangitan ng panalangin. Kinahanglan nato nga sundon ang kini nga pagtulunan, apan kung dili kinahanglan mangayo tagtabang pinaagi sa pagampo. Gaya ng kanina yung isang ama, tulungan mo Panginoon ang kawalan ko ng pananampalataya. Og sama ganiha samahan, Dios tabangi ang ako ang kakulang sa pagtuo. So hindi pa ito talaga nasa ulo na yung mensaheng ito. Ulo ko na. O wala paghihapon nasag-o ang kini nga mensahe. Tulungan mo ako, Panginoon, para maunawon ko talaga ang mensaheng ito. Dios tabangi ko aron akong masabtan ang kini nga mensahe. Kaya po, kung meron po tayong talaga ang pananampalataya sa ating puso, ang Diyos ay nagsisimulang nakikilos para sa atin. Kung kita aduna gayoy pagtuo sa atong kasing-kasing, ang Dios magabuhat kanato. First John chapter 5 verse 4. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 4. First John chapter 5 verse 4. Unang Juan 5:4.
Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang sino man ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Ang sino man ipinanganak ng Diyos, ang sino mang mga ligtas ay dumadaig sa sanlibutan, sa pagsubok, sa tukso, sa ministry. Ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Ano po? Ang ating pananampalataya. O katong mga anak sa Dios o kinsa man ang makadaog niini nga mga butang, ang mga pagsulay, mga pagtintal sa mga ministeryo, pinaagi sa atong pagtuo sa Dios. Kaya sa mga gospel, dinala nila yung kanilang mga minamahal na may sakit, na may problema, ano-ano, kay Jesus, na may pananampalataya kay Jesus. Busa dinhi sa ebanghelyo, ilang gidala ang ilang mga hinigugma nga adunay sakit o mga problema ngadto ni Jesus. So iniligtas ni Jesus yung mga kaluluwang ito, hindi namin galing sa sakit, kundi pati sa problema sa kasalanan, dahil sa kanilang pananampalataya. Tungod sa ilang mga pagtuo, sila giluwas ni Jesus dili lamang sa ilang mga sakit, kundi sa ilang mga sala. Kaya ligtas na po tayo. Ano pang purpose na ating buhay? Busa kita luwas na apan unsa man ang katuyuan sa atong kinabuhi. So ano pang purpose ni Moses, yung buhay ni Moses? Busa unsa man ang katuyuan sa kinabuhi ni Moses. So ano pang purpose ni buhay ni Joseph? Busa unsa man ang katuyuan sa kinabuhi ni Joseph. Ano pang purpose ng buhay ni David? Busa unsa ang katuyuan sa kinabuhi ni David? Ano pang purpose ng buhay ng iba't ibang mga mananampalataya sa Bible? Busa sa Biblia, unsa man ang katuyuan sa kinabuhi sa uban nga magtotoo? Ano po yun? Unsa man? Ano po? Unsa? Para sila po ay nagiging mohari? Ano po? Para sila po ay nagiging mga maninuno sa mga ano po? Aron ba sila mahimong mga hari o mga kadagkuan? So ano pang nangyari sa bagong tipan? Ano pang nangyari sa mga alagad ng Panginoon Jesus? Ug sa bag-ong kasabutan, unsa man ang nahitabo sa mga sulugoon ni Jesus? So ano pang purpose ng mga buhay ng mga lahan ng ligtas? Unsa man ang katuyuan sa kinabuhi sa tanang mga luwas? Upang iligtas ang ibang kaluluwa. Aron pagaluwason ang uban nga mga kalag. Upang iligtas ang Israelita. Aron pagaluwason ang mga Israelita. Isinugo ng Diyos si Moses, Joseph, si Jesus, mga alagad, patuloy-tuloy. Aron pagaluwason sila, gipadala sa Dios si Moses, si Joseph, si Jesus. Kaya sa Thessalonica, sa Pilipos, Thessalonica, Corinto, may ligtas pa ulit para upang iligtas ang ibang kaluluwa doon. Ug dito sa Thessalonica, sa Filipos, sa Corinto, adunay naluwas aron pagaluwason ang uban. Para sama-sama tayo sa langit. Aron kita managsama didto sa langit. So yung pang purpose ng ating buhay. Busa mao kana ang katuyuan sa atong kinabuhi. So yung pang pangako ng Diyos. Mao kana ang saad sa Dios. So babalik ako. Ako mobalik. Mateo chapter 28 verse 18. Mateo kapitulo 28 versikulo 18. Lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit sa ibabaw ng lupa ay ibinibigay na sa akin. Ug miduol si Jesus ug nagsulti kanila nga nagaingon, ang tibuok nga gahom gitugyan kanako sa langit. So kaya, verse 19, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Busa sa versikulo 19, panlakaw kamo o panudluan ang tanan nga nasud. Tapos verse 20 po, basahin po natin ng sabay-sabay.
At turuan silang sundin ang lahat ng bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ng inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Darating po ang Panginoon Jesus hanggang sa katapusan ng panahon. Ang Panginoon palaging kasama natin. Tapos sabi ng Panginoon, ipangaral nyo ang Ebanghelyo para sa lahat ng kaluluwa. Ug moabot si Jesus hangtod sa katapusan sa panahon, ug siya magauban kanato bisan sa katapusan sa panahon, ug siya miingon nga isangyaw ang Ebanghelyo. Darating po siya. So ito din po ay mahalagang pangako ng Diyos. So ako ay malapit nang dumating, dala ko ang aking gantimpala. Og siya moabot, mao kini ang usa sa importante nga saad sa Dios, og ako hapit na moabot og dala ko ang ganti. Kaya po binigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya, tapos buhay na pag-asa. Og ang Dios nagahatag kanato og pagtuo og buhi nga paglaom. Binigyan tayo ng Diyos ng kanyang kapangyarihan upang iligtas ang mga ibang kaluluwa. Ang Dios nagahatag kanato og iyang gahom aron pagaluwason ang uban nga mga kalag. Kaya po, mas mahalaga po yung ating tungkulin kaysa Moses o Joseph, kay sino-sino sa lumang tipan. O importante ang atong buluhaton kumpara sa mga buhaton ni Moses o ni Jose dito sa daang kasabutan. Dahil natanggap natin ang kaligtasan talaga, tapos meron po tayong iglesia. Tungod kay atong nadawat ang kaluwasan ug kita adunay iglesia. Meron po tayong kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kita nakabaton og gahom sa Espiritu Santo. Kaya po, kailangan natin maunawan kung gaano kahalaga yung ating buhay sa harapan ng Diyos, sa harapan ng ibang kaluluwa. Busa kinahanglan natong mahibalan kung unsa ka importante ang atong kinabuhi atubangan sa Dios ug atubangan sa uban nga mga kalag. So tayo po ay minamahal ng Diyos. O kita gihigugma sa Dios. Minamahal ng Panginoon Jesus ang kanyang alagad. Ug ang Ginoong Jesus naghigugma sa iyang mga sulugoon. Juan chapter 6. Juan kapitulo 6. Juan chapter 13 na lang po. 13. Sa Juan kapitulo 13. Verse 1 hanggang 2. Versikulo 1 hangtod 2. Bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanibutan. Sila ay kanyang minamahal hanggang sa katapusan. Ug sa wala pa ang fiesta sa Pasko, si Jesus nga nanghibalo nga miabot ang iyang takna sa iyang pagikan niining kalibutan na paingon samahan. Sa gihigugma niya ang mga iya nga ania sa kalibutan, gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Sa Gospel, meron pong isa pang mahalagang pananalita. Ano po yun? Pag-ibig ng Panginoon Jesus. Ug sa Ebanghelyo adunay importante pagod nga pulong unsa kini mao ang gugma ni Jesus. Minamahal ni Jesus ang lahat ng kaluluwa. Si Jesus na higugma sa tanang mga kalag. Hanggang sa katapusan. Hangtod sa katapusan. Siya po ay pinako sa cross, hindi para sa ilan lang, kundi para sa lahat ng tao sa sanibutan. Siya gilansang sa cross, dili lamang sa mga pipila, kundi sa tanan, dinhi sa kalibutan. Kaya nakmamahal ba ang Panginoon sa inyo o hindi? Busa ang Ginoo na higugma ba kaninyo o wala? Nagmamahal ba siya sa inyo o hindi? Nahigugma ba siya ninyo o wala? Nagmamahal siya, no? Tama po. Nahigugma siya, sakto ba? Sa inyong lahat? Kaninyong tanan. Kaya dahil dito, tayo pa ay naligtas. Og tungod ni ini, kita naluwas. So tapos ito pa ay nagiging lakas sa ating
pamumuhay. ug kini nahimo natong kusog sa atong kinabuhi. Yung kaligtasan po ito, hindi galing sa ating sariling kapangyarihan, kundi dahil galing sa dakilang pag-ibig ng Diyos tungo sa atin. Ang kaluwasan dili gikan sa atong kaugalingong gahom kundi tungod sa gugma sa Dios kanato. Kaya yung kaligtasan po ito, hindi po ito nawala dahil ligtas na po tayo sa pangitan ng pag-ibig niya. Ang kini nga kaluwasan dili mawala tungod kay kita naluwas pinaagi sa iyang gugma. Minamahal, sabi dito, minamahal ni Jesus hanggang katapusan sila pong lahat. Sino po? Si Iscariot, Judah Iscariot pa, minamahal niya. O gingon dinhi nga gihigugma nilang tanan bisan si Iscariote, Judah. Chapter 13 din po, verse 21. Kapitulo 13, versikulo 21. Parehong chapter po, nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, siya nabagabak sa espiritu ay nagpatotoo, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ako ay kakanunlo ng isa sa inyo. Sa nakasulti si Jesus niini, nasamok siya sa iyang espiritu ug nagpamatuod ug miingon sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga usa kaninyo nagabudhi sa pagtugyan kanako. So alam ni Jesus na si Iscariot Judah ay tatalikos sa kanya. Si Jesus naibalo nga si Judas Iscariote mubiya kaniya. Kahit kanon, minamahal ni Jesus yung kaluluwa ni Iscariot Judah hanggang sa katapusan. Bisan ingon ana si Jesus naigugma sa kalag ni Judas Iscariote hangtod sa katapusan. So para sa kanya din si Jesus ay pinako sa krus. Tama po? Ug alang kaniya si Jesus gilansang sa krus, sakto ba? Kaya kung minamahal ni Jesus ang pinaka-miserableng makasalanan gaya ni Iscariot Judah, paano naman tayo? Nagmamahal siya talaga sa sa atin. Bisan nga ang pinakamakasasala nga si Judas Iscariote agigugma ni Jesus ug kita gayud gihigugma pod ni Jesus. Kaya po ikalawang Korinto chapter 5 verse 14 hanggang 15. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 14 hangtod 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala ang isa'y namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay. Kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo kay nagahukom kami sa ingon niini nga ang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nga matay. Kaya kami ay lubos na naniniwala na isa'y namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay. Para sa ating lahat, siya po ay ipinako sa krus. O kami nagahukom sa ingon niini nga ang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan namatay, o siya namatay dito sa krus. Kaya bilang naligtas, dapat mabubuhay din tayo, hindi para sa ating sarili, kundi para sa Panginoon. O ingon nga naluwas, kinahanglan manginabuhi ta, dili sa atong kaugalingon, kundi alang sa Dios. Ligtas na po tayo, kahit tayo po ay napaka-miserableng makasalanan, karapat pa sa impyerno dahil sa pangitan lamang ng pag-ibig ng Diyos. O kita naluwas na, apan angay kita nga maadto sa impyerno, apan kita naluwas pinaagi sa iyang gugma. Kaya dapat tayo pa ay mabubuhay para sa Kanya. Busa kinahanglan nga manginabuhi ta alang kaniya. Unang Juan chapter 4 verse 19. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 19. Okay, basahin po natin. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kita nahiguguma kanya kay siya unang nahiguguma kanato. Siya mismo umibig sa atin nang nauna. Og siya mismo nahigugma kanato ug una.
So ito pang pag-ibig ng Diyos. Hindi po tayo umibig sa Kanya, siya mismo umibig sa atin nang nauna. Busa kini ang gugma sa Dios, wala kita unang nahigugma kaniya kundi siya unang nahigugma kanato. Verse 10 tsaka 11 din po. Versikulo 10 ug 11. Parehong chapter po, parehong chapter. Managsama nga kapitulo. Okay, narito ang pag-ibig. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Niini ana ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kundi dili nga siya nahigugma kanato. So paano tayo maligtas? Dahil sa ating mga sigasig sa Diyos, dahil ating mo pag-ibig sa Diyos, hindi, kundi dahil sa kanyang pag-ibig tayo pa'y naligtas. Sa unsang paagi kita naluwas, pinaagi ba sa atong kakugi sa Dios, pinaagi ba sa atong gugma sa Dios? Dili, kundi dili sa iyang gugma diri kanato. Dahil binayaran niya po lahat ng kasalanan kahit sa future pa, kaya po tayo pa'y naliligtas. Tungod kay gibayran niya ang tanan natong sala bisan so maabot mao nga kita naluwas. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Niini ana ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kundi dili nga siya nahigugma kanato. Kaya po, verse 11, ang mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos, nang gayon, nararapat na maibigin din naman tayo sa isa-isa. Mga hinigugma, kung ang Dios nahigugma kanato sa ingon niini, kinahanglan usab kita maghigugmaay ang usa ug usa. Kaya paano tayo mabubuhay para sa Panginoon? Busa unsaon aron mabuhi kita para sa Dios? So, sa pangitan ng ating ministry para sa ibang kaluluwa. Pinaagi sa atong ministeryo para sa mga uban nga makalag. So, yung mga kaluluwa na, para sa yung mga kaluluwa na hindi paligtas, para sa kanila din, ang Panginoon Jesus ay pinako sa cross. Alang sa mga kalag nga wala pa naluwas, si Jesus gilansang pod sa cross alang kanila. Kaya paano natin sukulian ang kanyang biyaya? Kung sa pangitan ng ating sakripisyo o ministeryo o panibagong buhay para sa ibang kaluluwa na ipinako sa cross para sa kanila din po. O unsaon man nga kita magabalo sa grasya sa Dios, pinaagi sa atong sakripisyo, sa atong ministeryo, aron nga maluwas sila ang malaing mga kalag. Kaya, kunwari, dati, sumali tayo sa mga inuman, piyestahan. O kaniadto, mag-inom ta, moadto ta sa mga pista. So ngayon naman, pwede pa tayo sumali sa mga ganitong bagay? Apan karon, mahimo ba kita nga mo uban sama ni ana mga butanga? Hindi pwede po Dili na pwede. Kaya kung sasali tayo doon, paano naman yung kaluluwa doon? O kung kita mo uban kanila, kumusta man sad ang ilahang kalag? Kaya kung meron pong isang ligtas na kaluluwa, ay kung sumali sa inuman, paano naman yung ibang kaluluwa sa inuman? Paano sila maliligtas? Kung adunay usa ka kalag nga muuban dito sa pag-inom, unsaon man pod mga maluwas ang uban nga kalag na nga didto? Dahil sa yung kasalanan ng naunang ligtas, sila din po ay hindi maliligtas. Tungod sa sala nga nabuhat sa nauna nga luwas, sila dili pod maluwas. Dapat yung naunang ligtas ay mabubuhay ng mabuti para siya po ay nagiging ilaw ng sanibutan. Kinahanglan nga ang katong una nga naluwas, manginabuhi og maayo aron siya mahimong kahayag sa kalibutan. Pero kung yung mga naunang ligtas ay nagiging hadlangan para sa kanila, paano sila maliligtas? Apan kung ang mga una nga naluwas nahimong babag alang kanila, unsaon man sila aron sila pod maluwas. Dating kaibigan daw. Barkada daw po, kamag-anak daw. Kung minamahal nyo talaga ang kaluluwa nila, dapat iwasan nyo ang mga ganitong kasalanan sa harapan nila. O panilitan imo sila mga kaliwat na higala. Apan kung ikaw na higugma sa ilang kalag, kinahanglan nga maglikay ka sa pagbuhat o mga butang sa ilang atubangan nga sama niini.
Minamahal niyo po ba ang mga kaluluwa nila? Og kamo nahigugma ba sa ilahang mga kalag? Kung paano kayo makasala kasama nila? Og sa unsang paagi nga makasala mo uban kanila? Kung ganun, paano sila maliligtas? Kun mao, unsaon man nga sila maluwas? Kaya po, so ano pang tunay na pag-ibig? Busa unsa man ang tinuod nga gugma? Dapat iligtas ang mga kaluluwa nila mula sa impyerno. Angay nga luwason ang ilang kalag gikan sa impyerno. Para dito, dapat tayo pa'y humihiwalay sa mga kasalanan. O alang niini kita angay nga mahibulag gikan sa sala. So upang ligtas ang kaluluwa nila mula sa kamay ng kapangyarihan ni Satanas. Aron pagaluwason ang ilang kalag gikan sa kamot sa gahom sa yawa. So ito pang tunay na pag-ibig. Kini ang tinuod nga gugma. Si Jesus ay pumarito sa mundong ito pero hindi siya sumali sa kahit anumang kasalanan, kasamaan. Og si Jesus miari sa kalibutan apan wala siya miuban sa tanang mga sala o mga kadautan. So gaya ng isang gorodero, siya po ay ipinako sa krus. Sama sa usa ka karnero siya gilansang sa krus. Kaya po tayo po ay naligtas. Busa kita naluwas. Kaya ano pang purpose nating buhay? Busa unsa man ang katuyuan sa atong kinabuhi? So yung bawat Kristiyano, yung pamumuhay ng bawat Kristiyano ay mas mahalaga kaysa sinuman doon sa lumang tipan. Og ang kinabuhi sa matag Kristohanon mas importante kumpara sa mga naa didto sa daang tugon. Meron po tayong Espiritu Santo. Kita adunay Espiritu Santo. So dapat dapat naniniwala tayo sa lahat ng pangako ng Diyos. Ug angay kita nga mutuo sa tanan nga saad sa Dios. Kung gano'n narasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang mga kaluluwa sa palibot natin. Og kita makasinati sa gahom sa Dios aron pagaluwason ang uban nga kalag nga anaa sa atong palibot. So lahat ng Israelita ay naligtas sa pangitan ni Moses, Joseph. Ito pang imahe o anino ng mga pamumuhay ng tunay na ligtas sa bagong tipan. Og ang mga Israelita naluwas pinaagi ni Moses, ni Joseph og kini usa ka anino ang panginabuhi diri sa bag-ong kasabutan. Kaya tanda po natin yung mga mahalagang mensahe sa mga gospel tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa ating pag-asa, tungkol sa pag-ibig ng Diyos para tayo pong lahat ay nagiging mabuting anak ng Diyos sa kanyang ikalawang pagdating. Busa atong hinumduman ang mga importante nga pagtulunan diri sa ebanghelyo kabahin sa atong pagtuo, paglaom, gugma ni Jesus aron kita mahimong maayo nga anak sa iyahang pagbalik. Revelation chapter 22 verse 12. Apokalipsis kapitulo 22 bersikulo 12. Ako ay malapit nang dumating, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ani karon muanhi ako sa madali ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa sumala siyang buhat. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang nahauna ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. So darating po ang Panginoon Jesus. So ito pa ay pangako ng Diyos. Tandaan po natin ang pangakong ito. So may dadalhin niya. Ano po 'yon? Yung ating gantimpala. Og si Jesus muanhi pag-usab ug kinahanglan nato nga hinumduman kini og si Jesus moari dala ang dako nga ganti. Sana po yung lahat ng kapatiran ay nakatanggap ng dakilang gantimpala sa pangitan ng inyong pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig galing sa Diyos. Ug unta ang mga tanang kaigsuonan makadawat sa balos pinaagi sa inyong pagtuo, paglaom o gugma. Sabi ng Panginoon Jesus, manatili kayo sa puno ng ubas. Og si Jesus miingon nga magpabilin kamo sa punuan sa igos. So kaya ito po ang araw ng Panginoon, tuwing linggo, manatili tayo sa
Panginoon ng mabuti para tayo pa ay magbubunga ng marami ng prutas. Og karon ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa Domingo, magpabilin kita sa panagtigom aron kita makabaton og daghan nga bunga. So hanggang dito po, manalangin po tayo. Dinhi lang tataman og magampo ta. Maabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong lahat ng biyaya sa araw na ito. Maluluyo namong dakong Dios nga nahigugma kanamo, daghang salamat sa imuhang grasya niining panahona. Dahil sa inyong sakripisyo, ang pagtsatsaga sa cross, kahit kami po ay mga miserableng makasalanan, karapat pa sa impyerno, naligtas po kami mula sa walang hanggang pagturusa. Pinaagi sa imong pag-antos dito sa cross, bisan kami makasasala nga miserable, apan naluwas kami gikan sa walay katapusan nga kalaglagan. Ngayon araw, naunan po namin kung gaano kahalaga ang aming pananampalataya tungo sa inyo sa aming buhay Kristyano. Karong adlaw among nasabtan kung unsa ka importante ang among pagtuo diha kanimo pinagi sa mong Kristohanong panginabuhi. Tulungan niyo po kami na palaging unahin namin ang Panginoon higit kay sa lahat. Palihog tabangi kami nga mas unahon namo ang Dios kumpara sa tanan. Tulungan niyo po kami para kami po ay manatili sa inyong maluwating iglesia. Palihog tabangi kami nga magpabilin sa imuhang mahimayaon nga iglesia. Sa pandang huli, lapo kami makatanggap ng dakilang gantimpala sa pangitan ng aming patuloy na Kristiyanong pamumuhay. O pinaagi sa among padayon nga Kristohanong panginabuhi, sa katapusan makadawat kami og ganti. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kini ang among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po.